kumakalat ng mga legal hallucination, makinig kayo. Okay, ang nakikita nyo ngayon, ito ay ICC 01-05-0108, June 23, 2008. Situation in the Central African Republic, the prosecutor versus Bemba Gombo. Ano to? Tungkol saan to? Recommendations to the Chamber French. Huwag na tayo Chamber blah blah blah, Brussels Court of Appeal pursuant to Article 59 of the Rome Statute. Saan galing ito? Saan, anong pagdidesisyon nila? Recommendation nila doon sa Belgian Court, sa Brussels Court of Appeal. Brussels Court of Appeal na ba? Bakit ngayon sila nag-recommend sa Brussels Court of Appeal? Kasi nga may judicial review, mga best. Hindi ba sinabi ko na sa inyo, may step? Ano yung isang step? Ipapakita ko yung step para, anong step yang pinakita ko kaninang desisyon? Okay, Article 59. Ipapakita ko sa inyo ha, anong step yan. Kasi kayo magdadadada, pag-aralan nyo muna yung buong history ng kaso, nire-refer ninyo. Nalako, alam ko, dahil pinag-aralan na nga namin ito sa Netherlands, sa Leiden. So, itong Article 59, nakita nyo yon, di ba? In pursuant of Article 59. So, step 1, in-arrest mo ng Belgium kasi nga may warrant of arrest. Check, nag-comply ang Belgium. Ano ang next step? Step 2, hinarap sa competent judicial authority. Malamang hinarap nila sa judicial competent authority, kaya nga na umakyat na sa Belgian Court of Appeal. Hindi ba? Kung hindi naman kayo 1/2, 1/4, 1/8, 1/32, and I don't know, plank length, nakatiting na kautakan ninyo, may steps. Okay? Yung pinakita ko sa inyo kanina, yung recommendations ng ICC, alam niyo kung nasaan na yon? Ayan o, the pre-trial chamber shall be notified of any request of interim release and shall make recommendations to the competent authority in the custodial state. Yung pinakita ko sa inyo, step 5 na yon. Si Bemba na sinasabi niyong walang judicial review, mga Bex, nasa Belgium siya nung nangyayari ito kasi nga, nagko-comply yung Belgium, the arresting state, sa Article 59. Kaya walang technicalities at chuchuchu. Yung mga sinasabi yung technicalities in criminal law, procedural justice is important. Dahil nakalagay mismo sa Rome Statutes, the rights of the accused will be respected all throughout the proceedings. Ibig sabihin, from the moment that you arrest, hanggang ma-convict yan, the rights of the accused will be respected. The right ni Duterte, the life, liberty, and property of Duterte will only be subject to whatever after conviction. Hanggang ngayon, Duterte is innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Diba? Step 5. Okay, step 5 na ito pinakita ko sa inyo. Di ba? Step 5 na nga. Oh. Step 5 na yung kay Bemba. Kasi nga, ayan, recommendations to the Brussels Court of Appeal pursuant to Article 59 of the Rome Statute. Pursuant to Article 59 of the Rome Statute, na nandyan ang judicial review sa arresting state. So saan nyo na naman ninugot yung pinagsasabi ninyo na yung Belgium ay walang judicial review kay Bemba bago siya isurrender sa ICC? Ano na naman itong mga tinitira ninyo? May judicial review ang Belgium. Babasahin natin kung ano nangyari, di ba? Sabi, on May 23, 2008, the chamber issued a warrant arrest against Bemba. Okay. That same day, on the basis of the warrant of arrest, in accordance with the Article 92 of Rome Statute, the chamber requested the Kingdom of Belgium provisionally arrest Mr. Pierre Bemba and ensure his safety until his final surrender to the registrar of the court. When issuing the warrant of arrest, the chamber considered there were reasonable grounds, etc. Okay. The warrant of arrest was executed by the competent authorities of the Kingdom of Belgium. Nandun kasi si Bemba sa Belgium. So yung Belgium ngayon ang custodian state. Nasa Belgium si Bemba eh. On May 30, the Council for Missing Pierre Bemba filed a
French ito. Ito yung interim request for liberty. Okay. Ngayon, yung Court of Appeals ng Belgium, binigyan siya ng recommendations ng ICC. So, merong judicial review, mga Bex. Nagigets ninyo? May judicial review bago siya sinurrender sa ICC. May judicial review saan? Class? Sa custodian state. Ano uli yung custodian state? Ang custodian state, ang arresting state. Dinebunk ko ba kayo nang hinugot ko lang sa kadyang ang mga argument ko? Hindi. Dinebunk ko kayo according to what? Plain reading of the law, ICC statute, and jurisprudence of the ICC. Ngayon kayong mga nakikinig sa akin, mga sundalo at pulis, ano ngayon ang ginawa sa inyo ng BBM administration? Tell me, were you acting on the presumption of regularity? Torres was not acting on presumption of regularity. Torres was acting on the condition of the ignorance of the process of the ICC. And ignorance of the law doesn't excuse anyone. Kahit si General Torre ka pa, ay yun ay kung kayong mga pulis at sundalo ay loyal pa sa Constitution. That's my challenge to you. Are you still loyal to the Constitution? Ang linaw, di ba? Nakita niyo yung ginawa kay Bemba. Nakita niyo yung sinabi ng Trial Chamber Court kay Gaddafi. Kay yung ginawa ng Belgium kay Bemba. Sinabi noon sa desisyon kay Gaddafi na Article 59 dapat i-afford kay Gaddafi ng Libya, the arresting state. Si Bemba na inyong pinagmamalaki, Hechos Garbanzos, binigyan din siya ng Article 59, nag-comply din ng Article 59 ang Belgium bago siya isinurrender sa ICC. Kayong mga sundalo at mga pulis na nakikinig sa akin ngayon, granting, let's say, for the sake of argument that ICC has jurisdiction over the Philippines. Okay? Let's say, for the sake of argument, just for the sake of argument, ginawa ba sa pag-aresto sa former Commander-in-Chief? Hindi ito ginawa kay Erap. Hindi ito ginawa kay Arroyo. This is the first time that this was conducted in recent memory to a former head of state of the Philippines. Si Erap nga na pinatalsik ng upheaval, na nagkaroon ng people power and coup combined laban kay Erap. Binigyan pa siya ng karapatan. Hindi ba? Si Duterte, what did he do? Kayo mga sundalo at pulis. No, huwag niyo sasabihin may presumption of regularity. Presumption of regularity is premise that the officer actually knows what is regular. Hindi nga alam ni Tory ang batas. So, paano may presumption of regularity? May ignorance of the law si Torres, hindi ba? So, ngayon, anong basis ninyo kayong mga sundalo? Paiyak-iyak pang iba. Ngayon, alam nyo na mali ang ginawa ninyo. Anong gagawin ninyo? Tatanga-tangahan na lang tayo. Hindi kayo magagalit? Hindi kayo nyo kukwestiyonin? Ano to? Ano na lang natin? Charge to experience? A former head of state, you took from the Philippines, isinakay nyo na eroplano, pinadala nyo sa ibang bansa. Ano yun? Procedure. Ano procedure ang sinusunod ninyo? Kanino kayo makikinig? Doon sa Akbayan? Ay sa Kabataan Party List? Saka doon sa, Conti ba yun? Yung lawyer ng Makabayan Block? Hindi ba yung mga tumitegi sa inyo? Alam mo, natatawa ako, no? Dahil I really find it ridiculous that the people who swore loyalty to the constitutions is protecting the Constitution. Hindi ba? Ngayon, isasampal uli natin ang nangyari, no? Ipoproject natin ang nangyari sa mga nakikinig sa ating sundalo at pulis. Okay? Para mahimasmasa naman kayo sa ginawa sa inyong
pangdorobo ng gobyernong ito. Wala na tong ginawa matino kundi mandorobo ng tao. Oh, inaresto nyo si Digong, correct? Check. Inaresto nyo siya on what basis? Warrant ng ICC. Otherwise, anong basis? Anong basis kung ba't nyo siya inaresto? Nag-comply ba ito sa procedure? Okay, check. Granting na may jurisdiction ng ICC. Check ang Article 59.1. Anong next step? Anong next step ng ginawa ninyo? Inilagat nyo sa Villamor Air Base. Step 2 sa ICC arrest proceedings. Iharap ang akusado sa competent judicial authority ng custodial state. Ito ay Pilipinas. Article 59.2. Ang sabi ni Claire Castro, ang step 2 daw sa Netherlands, sa local court sa Netherlands. Hindi po ganon. Dahil hindi naman po ang Netherlands arrestee. Hindi po Netherlands ang nag-effect ng warrant or nag-request to surrender a suspect. Pilipinas po, kayo yon, yung mga sundalong nandun, yung mga pulis. Dinala niya sa Villamor Air Base. Kailan po ba naging competent judicial authority ang Villamor Air Base? Baka sa bagong Pilipinas, ang kasama na ang Villamor Air Base sa competent judicial authority. Yung mga taga Mindanao dyan, makinig kayo. And the next step nyo is sinakay sa eroplano. Hindi na kayo nag-comply sa Article 59.2, pati doon sa dapat gagawin sa Article 59.2, dapat yung competent judicial authority susuriin ang warrant, process ng pag-aresto, at kung nirespeto ba ang karapatan ng accused. Kasi sinakay nyo nga sa eroplano eh. Si Torre ba ay competent judicial authority? No arresting officer. Dapat ang ginawa ni General Torre, inuli niya, ipinresenta niya sa harapan ng hukuman. Dahil yun ang nakalagay sa arrest proceedings ng ICC. Oh, anong basihan nyo ng ginawa ninyo? Mamili kayo ICC statute, Philippine Constitution, Rules of Court of the Philippines. Which one? Para mahimay natin kung nagko-comply. Which one ba? ICC statute, Philippine Constitution, Rules of Court ng Pilipinas. Which one nag-comply? Nakita nyo na hindi nag-comply ng ICC statute. X lahat. Philippine Constitution nag-comply ba? Hindi ka nga po pwedeng dumiretso muna sa Philippine Constitution kasi sabi nyo may jurisdiction ng ICC. So ngayon, the rules of the ICC in arresting a suspect of a proceeding in the ICC is going to part of the domestic law of the Philippines. So, ang umiiral na batas ngayon, kung sinasabi nyo ang Pilipinas ay under jurisdiction ng ICC, then it is the Article 59 is in operation sa Pilipinas. Ngayon, po pwede nyo naman sabihin, hindi operational ang Article 59. Kung hindi operational ang Article 59, ano yung basis ninyo ng arrest? Article 59, arrest of the accused, ginawa ninyo. Sabi nyo, Article 59, hindi ito applicable. Bakit applicable ang Article 59.1? Pero yung ibang items sa Article 59 hindi applicable? Ano yan? Select and choose. Tapos na to, choose your own adventure? Ano bang ginawa nyo Ano bang ginawa niyo sa Malacanang? Ganito ba? Ganito, bulag-bulag point, ay, Article 59.1 lang. Ganun ba yan? Ganyan bang ginawa ninyo? Tapos yung mga sundalo at mga pulis naman, ginawa niyong tonta. Pinapunta ninyo doon, kunwari, compliant. Kukunin niyo yung tao, Pilipino, tatanggalin niyo ng Pilipinas. Isasakay niyo yung aeroplano, tatanggalin niyo ng Pilipinas. Tebes nga, may red notice. Nasa East Timor lang, napakalit ng bansa ng East Timor. Yung East Timor, maliit talaga siyang bansa. Hindi nyo nga ma-extradite. Si Tebes, may warrant pa rin sa Pilipinas. Hindi nyo ma-extradite mula East Timor. Hindi naman siya nag-resist. Hindi ba? Pero hindi niya siya sinabihan ng karapatan niya. Na karapatan niya, ano yun sa mga karapatan? Humiling ng interim release sa competent judicial authority. And that will only happen after you present him before a competent judicial authority. Yun dapat ang ginawa ni General Torre. Hindi yun ang ginawa ni General Torre. Even
ICC jurisprudence on Gaddafi says that na pagkatapos mong arestuhin after effecting a warrant of the ICC, Article 59 will apply to the suspect, kahit sino pa yan. Kahit dun kay Bemba. Yung kay Bemba, may judicial review. Kayo yung mga nagsasabi sa inyo na walang judicial review yung kay Bemba. Yung mga magpapakalat niyan, that is incorrect. 100% incorrect. Pinakita ko na sa inyo, hindi ba? I-review nyo na lang. Hindi ba? Merong judicial review. Kay Duterte, hindi siya hinarap sa competent judicial authority. Ang competent judicial authority, habang nandun siya, hindi sinure kung ang warrant, ang process at ang mga karapatan niya ay respetado. At hindi siya sinabihan na pwede siyang humiling ng interim release sa competent judicial authority. Anong nakita ninyo? Pilit siyang kinukuha ni General Torre para isakay sa eroplano. Hindi ba? Yun ang mga nakita nyo na subaybayan ninyo. Huwag kayong magmaang-maangan, kayong mga sundalo, kayong mga pulis. Ngayon, saan kayo loyal? Loyal kayo sa Constitution? What is the basis sa Constitution ng arrest? Mag-aantayan tayo ng desisyon? Alam niyo na, napakalinaw. Hindi nyo kailangan mali. It is incorrect, flawed. You gave up the sovereignty of the Philippines. Ito, may role pa yung Korte ng Pilipinas, iharap sa competent judicial authority ng custodial state. Pilipinas yung custodial state, Claire Castro, hindi Netherlands. Your legal hallucination is too much already, madam. Magpa-hair follicle test ka na. Wala yung sinasabi mo. Yung sinasabi mo, Claire Castro, wala yan sa Rome Statute. Wala yan sa jurisprudence ng ICC. Walang papel ang Dutch court sa pagsusuri kung ang pag-aresto sa akusado ay proper. Unless na citizen nila ang involved, 1, resident nila ang involved, 2, or kung yung tao ay inaresto doon sa territory ng Netherlands. Doon lang nag-activate ang Dutch court in order to comply with Article 59. Yang sinasabi mo, Claire Castro, kayo namang GMA News 7, pinapakalat niyo ang kabubuhan ni Castro, halatang-halata kayong GMA News kayo ay mga bayaran kayo ni Marcos ngayon, na hinahalan niyo si Marcos, nagpapatira kayo sa puwet sa mga Marcoses ngayon, pinobroadcast niyo naman yung katangan, wala pa kayong legal researcher? Hindi niyo ba kaya? Ang laki-laki ng kinikita ninyo Tapos puro kabubuhan pinapakalat niyo sa mga Pilipino? Yung mga sundalo at mga pulis, naniniwala naman kayo. Uto-uto. Nasaan ang papel ng Netherlands? Wala. It's not in the jurisprudence of the ICC. It's not in the Rome Statute. So saan hinugot ito ni Claire Castro? Saang dako ng kanto ng namamagamong Kepias hinugot yung legal hallucination mo, Claire Castro? It's not in the Rome Statute. It's not in any jurisprudence of the ICC. Not even in the Philippine Constitution. Not in the Rules of Court of the Philippines. Not in the jurisprudence of the Philippines. May papel pa ang Korte ng Pilipinas sa mga nangyayari. Anong ginawa ni General Torre following whose order? Na i-disregard ang Korte. Sagutin niya yung mga sundalo at pulis. Ano ang basis ni General Torre para i-disregard ang Korte na may papel pa ayon sa Article 59 ng Rome Statute? Ayoko ng yes or no dito. Give us your most talented reply. Tingnan natin kung may basehan yan. Kailangan meron tong jurisprudence na yung Article 59 pwedeng i-disregard. Hanapin nyo. Kailangan i-disregard ito. Pero nakita nyo na, di ba? Doon sa kasus ni Gaddafi, anong sabi ng pre-trial chamber? Uulitin natin para makita to ng mga sundalo kung anong ginawang kabubuhan ng gobyernong ito.